Para po sa devotion natin about Jesus the Rock. Ang ating Panginoon Jesucristo, siya yung bato. Now, again, dito po sa pag sinabi nating rock sa Bible, marami siyang meaning. Pero dito po ay patungkol po ito sa Old Testament kung saan yung rock na yon ay nabuksan or na-split in half. Depende po sa interpretation, no? Yung isang event, pinalo ni Moses yung bato at lumabas yung tubig upang makainom ng tubig yung bayan ng Diyos, yung mga Israelita. So, sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 10, verse 4, yung bato na yon ay si Kristo. So, sino po ba yung bato na yon na tinutukoy dito? Dito po sa Old Testament, may pinalayan ng Diyos yung bayan ng Israel mula sa pagkalipin sa Ehipto. Sila po ay nasa desyerto, uhaw na uhaw, at yun ang ikamamatay nila kung hindi sila makakainom ng tubig. So, nagrereklamo sila sa Diyos, nagre-rebelde sila. Is God really among us? Kasama ba natin ang Diyos? May Diyos ba talaga? No? Nandito ba siya? Kumbaga, binibigyan ba tayo ng pabor ng Diyos o hindi na? So, sabi ng Diyos kay Moses, okay Moses, you strike the rock. Strike the rock and the water will come out. So, yun nga yung ginawa ni Moses. Pinalo niya yung bato, tapos lumabas yung tubig at nakainom. Siguro parang parang ilog siguro siya, no? I can only imagine. Tapos nakainom yung maybe, I don't know kung gaano karami yung mga tao nung panahon na yon, maybe nasa 2 million. So, uminom sila ng tubig ron at na-sustain sila. And after so many years, before the end of 40 years, meron na namang pagrereklamo sila, mamamatay kami dito sa desyerto, wala kaming mainom. And then sabi naman ng Diyos, okay, Moses, pakiusapan mo yung bato. Nasa ibang lugar na sila nung mga panahon na ito. Pakiusapan mo yung bato at yung bato maglalabas ng tubig. Ang ginawa ni Moses, imbis na kausapin niya yung bato o makiusap siya dun sa bato, ginawa niya, pinukpok niya. At doon nagalit yung Diyos kay Moses. Sabi ng Diyos, sabi ko sa'yo, huwag paluin eh. Sabi ko, pakiusapan mo lang. No? Kaya nagalit yung Diyos kay Moses. Pero naglabas pa rin ng tubig. So, sabi po ng ilan, or marami akong naririnig, no, na yung bato na yon ay yung bato sa Saudi Arabia. So, ito daw, sabi naman ng iba, ito raw. Bakit marami nagsasabi na ito yon? Kasi makikita nyo nga po, split in half, nahati. Saan po ba natin makikita na nahati yung bato? Sabi po rito sa Psalm 78, verse 15 and 16, He split the rocks in the wilderness and gave them water as abundant as the seas. Kanyang biniyak ang mga bato sa ilang. Mga bato, siguro yun yung dalawang bato na magkaibang panahon at lugar, no? At pinainom niya sila ng sagana at gaya ng mula sa mga kalaliman. Nagpabukal siya ng mga batis mula sa bato at nagpaagos ng tubig na parang mga ilog. So, kaya marami nagsasabi, ito daw yon yung bato sa Saudi Arabia at ito. So, don't quote me for this. I don't know for sure kung ito nga yung mga bato. Of course, maraming mga debate patungkol dyan. So, kayo na lang mag-aral, no? Aralin yung mabuti. Now, dito po sa pinag-aaralan natin, sabi dito, the rock was Christ. Ang bato na yon ay si Kristo. Ang point dito ng Apostol Pablo, sinamahan sila ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sinamahan sila, sinustain sila sa disyerto. Kaya Jesus is the bread from heaven, He is the rock. At ako po, following the interpretation of the Apostle Paul, kung si Jesus yung rock, yung tubig na lumabas doon sa rock ang banal na spirito. The river of life. At kung paanong yung tubig ay siyang bumuhay sa mga Israelita ng panahon na yon, nagbigay sa kanila ng buhay, kumbaga hindi sila nagkandamatay doon sa disyerto because of the water that comes from the rock. Tayo naman po, Jesus is the rock and the water that comes from Him is the Spirit. The Spirit of Christ, the river of life. Kaya po, kumbaga kung paano sila nabuhay doon sa disyerto, tayo naman sa pamamagitan ng river of life, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yan po yung fullness. Yan po yung, kumbaga merong tinatawag na full interpretation or
the the truest meaning of the text, ito po yun, Jesus Christ and the Holy Spirit. So, dito po sa devotion natin na ito po yung mga binigyan natin ng pansin. Jesus is the rock, Jesus provides the river of life, and Jesus calls us to faithful obedience. Nananais po ng ating Panginoon Jesucristo na tayo maging tapat sa pagsunod sa Kanya. Hindi po tayo magkaroon ng double life. At, meron nga pong verse dito. Marami po ang mga verses usually na nilalagay rito. Minsan po hindi na natin natatalakay kasi we only have 15 minutes. Pero let me end with this. Sabi po rito sa Proverbs chapter 11 verse 3, the integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Yung integridad, ibig sabihin ng integridad, buo. Ibig sabihin, kahit saan kang tingnan anggulo, hindi ka nagdodoble kara, no? Isa lang yung mukha mo. Isa lang yung kung paano mo present yung sarili mo sa iba. Walang maskara. Kumbaga walang double life, walang pagka-ipokrito, no? As is. Eto ka, no? Hindi yung mabait ka ngayon sa harapan ng tao pero pag nakatalikod na, masama na. Yung integrity, buo. Kahit nasan lugar ka, ikaw pa rin yun. Hindi ka nagbabago. At kaya nga yung tanong ko dun sa devotion natin, who are you when no one is looking? Sino ka kapag wala na nakatingin sa'yo? Kasi pag may nakatingin sa'yo, syempre, lagi tayong mabait. Pag may nakatingin, lagi tayong karespeto. Pero paano pag wala nang nakatingin sa'yo? Who are you? Sino ka talaga pag walang nakatingin sa'yo? So, kapag walang nakatingin sa'yo at may nakatingin sa'yo, pareho ka pa rin. Ang tawag doon ay integrity. Pero yung duplicity, ito yung doble kara. Doble yung pagkatao, no? May mabuti at masama. Mabait sa panlabas, mabait sa church, mabait sa trabaho, pagdating sa pamilya, ayun na, kawawa naman si asawa at mga anak. Lagi napapag-initan ng init ng ulo. So, minsan nagdodoble kara tayo, no? Duplicity. So, sabi dito, the integrity of the upright guides them. Pag meron ka integridad, actually, bagay na bagay ito sa mga politiko sa Pilipinas, no? Yung merong integridad na pag may nakatingin, talagang matino. Pag in-under the table, matino pa rin, tumatanggi. At sinasampan pa ng kaso yung nanunuhol sa kanya. Yun ang kailangan nating mga politiko, no? Talagang may integridad. Pero yung duplicity, ito yung hindi corrupt sa paningin ng tao. Pero pag wala na nakatingin, pag may under the table na walang nagmamatsyag, ayun na, duplicitous or doble kara na. Masama pala ang budhi, no? So, sabi dito, but the unfaithful are destroyed but by their duplicity. Ang wawasak sa kanila ay yung sarili nilang pagiging doble kara. Yan yung that something will destroy them. Pero yung may integridad, ito yung maggagabay sa kanya. At bagay na bagay dito sa Pilipinas, no? So, ayun lamang po. I hope meron po kayo natutunan sa devotion natin ito. Kung hindi nyo pa napapanood yung devotion natin, Jesus the Rock. Pwede po ninyong balikan, panoorin, at I hope meron po kayong matutunan. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubay po dito sa ating daily devotions. And ang request ko po sa inyo, lagi nyo po kayo panalangin na magawa natin yung ginagawa natin everyday. At marami po akong mga ginagawa bukod pa rito. So, busy. Sama niyo po ako sa inyong mga prayers. At ma-appreciate ko po. Nararamdaman ko po ang inyong mga panalangin. So, magkita-kita po tayo bukas uli, 5:00 ng umaga dito po sa ating Daily Devotions.